guys! I'm that girl, Mimiya. Opo, kamusta po kayo? Yun nga po, kung nabasa niyo po yung title ng vlog na ito, opo, hindi ko po talaga alam ang mga nangyayari po sa Reddit. I feel like mas marami po ang negative energy na meron doon. Especially po mga chika-chika about sa ibang tao, ganyan. Ang rami-raming sinasabi ng mga tao dyan. The fact na anonymous sila, mas malakas yung loob nila to say negative and bad things about other people. Why would I spend even a second in there? Umakasagap lang din po ako ng negative energy, you know what I'm saying? Pero po kasi, my friend told me na i-check ko daw nga po yung mga Reddit kasi mayroon po siyang mga nababasa about me. So, meron po dito isang article about Pinoy vloggers, ganyan. So, how it feels to unsubscribe to that YouTuber you've been watching for years because their content has slowly been getting hard to watch. Tapos, ang nakakatawa, ako yung highest like yata. Oo nga, parang ako ang highest like. Ang chinika niya dito, happy ako na nakakaangat na siya sa buhay but di na ako ang target audience niya sa vlogs. Ito rin sabi naman ito ni Technical Limit 3474. Hindi sa akin benta. Yung pajeje ba't siya laki neso niya ngayon. Ang saying, parang feel ko simula nung yumaman na siya paunti vlogs niya. Tapos kapag nag-upload naman siya, parang hindi ko na matipuhan mga contents niya. Sadly, hindi na po siya relatable kaya kumunti na rin yung views. I miss the old Mimiya, ganyan. Hindi na ako nakaka-relate sa content niya kasi di ko trip yung mga fashion travels kaya di ko na din siya mapanood. Pero dati tuwang-tuwa ako dyan, sobrang kuwela. I feel like the issue is, oh my god, asan sing ko? Girl. Pero to be honest po, I'm still the old Mimiya, but living her best life. Kasi to be honest po ito ha, I'm doing things to make my younger self proud. Alam niyo, may nabasa ako here po sa TikTok. Ang sabi po, you've grown into someone who would have protected you as a child. Para yung younger self mo, pag nakita ka niya sa salamin, sasabihin sa'yo niya, proud ako sa'yo. And I'm so happy na nakuha mo yung pinapangarap ng natin ngayon. Nakakaiyak, nakaka-touch yung thought na yun. To be honest, hindi ko kayo iniwan sa kanal. Andito lang sa second floor, opo. And alam niyo po, kaya rin po ako share ng mga na-achieve ko in life, ng mga ginagawa ko in life. Kasi part po kayo talaga kung nasaan po ko ngayon. Kasi gusto ko rin po sana na maka-inspire sa inyo na hindi po hindrance ang kahirapan to achieve the life that you want. You know what I'm saying? Thankful po ako talaga sa mga taong sumusuporta po sa akin. Talagang sumubaybay po. At nagbigay ng mga opportunity sa akin. You know what I'm saying? And you can take the girl out of the baklaran, but you can take the baklaran out of the girl. You know what I'm saying? Ako pa rin po ito, opo. Si Mimiya ho ito, opo. Samahan niyo po ako as I live my best life dito po sa vlog na ito, opo. Let's get it. Gang, gang. Let's get it. Drink your water, bitch! Hey guys, so this is my fit for today. You know what I'm saying? We got this basic tea going on up in here. Meron po ako ditong leggings with the shorts. Kaya ng mga tao po, magkahiwalay sila. Magkasama po yung dalawa kasi kung wala pong ganito, baka makita nyo po ang tinatawag na Santolan Station. Kung ganito po ang outfit natin, alam niyo na kung saan tayo pupunta. Sa Paris Point. Kimi hindi, tayo po ay mag-Pilates kasi I really love going to this place, especially when I'm stressed. You know what I'm saying? Parang kailangan ko lang ng release me. Parang kailangan ko lang po ng big release. You know what I'm saying? Parang hindi enough yung release kagad. Ate naman! Ano, gandang-ganda na naman kayo. Ay, hirap talaga sa inyo. Bilis nyo ma-impress. Play some music up in here. But that is it to say. Blackpink is definitely back. I'm so excited to see them. But all my ladies. Buy the soda pop. May singit pa ba ako, coach? The courage, straighten and hold the legs. Correct. Slow, let it turn. Keep your hips up. Ready? 1, 2, nice. Go! Papadasal na lang ang coach. So, yan. Kakatapos lang po ng Pilates natin. Ako, I really love doing Pilates po.
for strengthening and for the flexibility. Kasi to be honest, sobrang nakakabata po kapag flexible tayo. Opo. But at the same time, I'm doing it for the aesthetic. You know what I'm saying? Like, to be a Pilates girly is such a vibe. You know what I'm saying? I really love doing it para makapag-release ng stress. You know what I'm saying? When you're working out, yung utak natin nagiging present. Like, walang iniisip na ibang mga bagay, ibang mga thoughts. So, kahit 1 hour siya, sobrang relieving. Relieving ba? May word ba relieving? Nakaka-relieve yung feeling. Kahit once a week ako nagpipilates. Sobrang na-happy yung katawan. I'm preparing po for something special this week. So, kailangan ko po magbawas ng kadakain. Or hindi naman magbawas, mag-control. Or kailangan kong i-watch po ang aking mga kadakain. Kasi parang gusto ko po mag-lose ng kahit mga 1 kilo or 2 kilos by the end of this week. Sana ma-achieve ko. I didn't choose the skinny life. The skinny life chose me. And I'm saying, yeah, babe. Yeah, yeah. I really love eating vegetables. Parang nakaka-happy siya. Pero kasi, when you eat good, you feel good. And you are what you eat. Kaya tingnan mo yung mga friends mo, kaya ang mga tiya. Ate! At kunwari, nasa-stress ako, ganyan. Kain ako ng salad, kain akong prutas, kain ako ng masustansya. Tapos parang napapansin ko, parang umu-okay yung pag-response ng katawan sa stress. It felt really good. Ganyan po sila! Grabe! Check, 6:56 a.m. Let's go! Ate, makaka-copyright pa ako. Alam nyo guys, sa totoo lang, mabait po talaga ako. Kasi inuubos lang po talaga ako ng glove check. And we're off to go. Thank you, Miss Tasla. Ay, sorry. Thank you, Miss Tasla. Hey guys, good morning. Opo. We are on our way to my alma mater. Ay, hindi pala alma mater. Parang alma mater. Kasi siya ang mother ng school ko dati. Punta po kami sa De La Salle University dahil meron pa akong mini-talk about being a scholar. Opo. Sa mga hindi po nakakalam, ako po ay scholar ng BNILD. Opo. So, 4 years po ako nag-aral ng fashion na wala po akong binabayaran. Actually, meron po. Pero alam niyo po ba binabayaran ko sa BNILD? 200 pesos per term. Opo. So, parang sa halagang 600 times 4, 2,400. Ako po ay nakagraduate ng college. So, parang sobrang thankful po ako sa scholarship na binigay po sa akin ng BNILD. And right now, I feel like this is my way of giving back to my alma mater. Opo. Pero, yun nga po, alam nyo kasi, sobrang tagal ko na rin po hindi nagtotok-tok. I mean, ngayon, di ba, tok ako tok kasi talkative nga, madaldal po ko. Pero yung parang tutok in front of many people. Kasi iba pa rin pag vlogging. Kasi pag vlogging, kami lang dalawa nung camera ko, opo. Pero this, mga totoong tao, yung parang real crowd, opo. So, medyo na kinakabahan ako, na-anxious po ako, nasistress ako, opo. Sumasakit po talaga ang lower chan ko. And I found out, I've researched something, wow. Parang, ate, ba't mo tinatalikuran? Laro ka. Sasalita ako, di ba, te? Tinatalikuran mo ako. There's this thing called gut-brain axis. So, i-search nyo na lang. Pag po nasistress kayo, nararamdaman rin po yan ng gut nyo. So, may tendency po talagang sumakit ang lower chan kapag nasistress tayo, na-anxious. Especially pag meron tayong mga experiences like this na hindi tayo sanay. You know what I'm saying? Kaya po alam nyo parati akong may dalang Buscopan. Pag sumakit ang lower chan, i-Buscopan. You know what I'm saying? And alam nyo, kayong mga Pilipino, nasanay tayo kapag sumasakit ang chan natin, kung ano-anong mga gamot lang ang tinitake natin. So, ito guys, ito natin yung tandaan, kapag po sumakit ang upper part ng tiyan nyo, ang tinitik dyan ay antacids. Pero kapag po lower belly pain ang nararamdaman nyo, nasa baba ng belly button, opo, ang tinitik ay Buscopan. So kapag po tayo ay hinihigpit yan, sagot without a doubt ay Buscopan. Sobrang kinakabahan talaga ako. Okay, let's take some Buscopan up in here. Period. Okay, let's get it. How many are we? Oh my God, we're 6 minutes away. Kinakabahan ako, ating. Buti na lang nagbuskupan na ako para wala na tumamaya yung sakit ng lower chan. Ate, kinakabahan talaga ako. Kahit na sobrang short talk lang to, mini event lang. Iba kasi kapag kailangan mo maging matalino. Pero alam nyo, maliban sa mga scholars na gusto kong ma-meet today, excited ako makakita ng mga cuting lasagna. Uy, ate, bata dyan, layo yan ang agwat nyo dyan, Okay, let's go.
Maraming pupunta. 100? Ate! Ani mo? Holding room ba to? Hold me. Okay. Okay, class. Listen up, yo. So guys, grabe. Sobrang nag-abala talaga sila. Pati yung mga multo sumama dito sa ating talk. Nabuhay silang muli para sa talk na ito. Oo. So ang sabi kasi nila, ang attire natin ay smart, professional. So kahit bobo ako, kung ganito naman yung look ko, mukha naman ako smart ako. At saka parang I feel like it's very professional. Student siya, ay bigla naging prof. Parang gano'n ang atake. Kaya yun niya, ang chika nila, parang Lasallian schools from the Philippines na scholars ay dumalo dito sa ating mini talk na ito. An internet superstar and the OG Lalaro Pilipina. The iconic and one and only that girl, Mimi Yan. Hello guys! Kamusta? Kamusta? Mimi boy! Oh my God. Para nagkakape, iboto po na siya for 2023. Yes. Grabe. Thank you po to all our speakers for joining us today. Oh my God, I love your makeup. What's your makeup base? Walang makeup to. Let's start with the first speaker na. Yes! Oh my gosh. Iisip pa ako sagot ko. Hello guys! Good morning! Alam naman natin kapag Lasallian schools, di ba, intimidating siya for someone na wala namang financial capability to study in a school like this. So yun yung una kong struggle na parang, shit, ay baka ma-out ka sa ko, ganyan. Do I belong in here? Ganon. What I really love about the culture dito sa Lasal, yung mga classmates ko, hindi nila pina-feel na you're different. You belong with us, you don't need to prove anything para na makasabay sa amin. Na-feel ko talaga na I'm at home sa Lasal, sa Binil. You know, I'm a fashion student po. Let's be honest, pang mayaman talaga yung fashion course. Pero kasi naniniwala akong sinabi niya na sapat na ang pangarap para gumawa ka ng paraan to survive it. Alam nyo, sobrang thankful ako talaga sa Binil kasi meron silang program na student assistant. Kasi parang per project, it really will cost me thousands. And sa tulong ng student assistant, parang nakakaipon ako kahit papano ng mga panggastos ko sa tela. You really need someone, like friends, na matutulungan ka. Kasi parang I feel like mas magiging easier ang college experience natin when we have someone or like friends na that can uplift us also. You know what I'm saying? So, I'm just so grateful and honored na matawag na scholar ng Lasal. Having an education is a privilege. Pero to be a scholar is a privileger. Mas privilege siya. Parang ganon. Parang dapat mo lang rin isipin all the time na bibihira ang mabigyan ng ganito opportunity. Every time na papagod tayo, every time na parang napanghinaan tayo ng loob, isipin natin kung gaano tayo ka-blessed to have this kind of opportunity. Basta panghawakan nyo lang yung pangarap nyo. Umipi yung paka, parang nagbibinata pa ako dito. Kasi I feel like mawala ng lahat, huwag lang yung pangarap natin. Kasi yun ang magpapapush natin eh. So, yun lang naman. Siya na raw po yung magtatanong. Okay, so ito, usapang puso. Mahal mo o mahal ka? Mahal tayo. Ikaw, mahal ka. Okay, ikaw. Mas mahal namin ng isa't isa. Thank The you one guys! and only Mimi Yan! Thank you po. Bye guys, thank you po! Hey guys! So dito kami ngayon sa Makati for the birthday launch of one of my editors, si Kang. Happy birthday, ate! Happy birthday, ate! Nakakabasa na pala ako. Let's go! So itong Katutubo Fair is like a fair of local brands. Yung mga accessories also, ganyan. And me personally, I really love wearing and supporting local brands po talaga. One way of empowering talent eh. Tayo mga Filipinos po talaga, we really are talented when it comes to craftsmanship, ganyan. So dapat sineselebrate. So I'm saying, let's go! It's his first time here in Katutubo Fair. Iconic dito Sir Jaggy, can I just say? Yung inspiration niya is
Kumot, brand that I really love and close to my heart. Hamu. Pero wala yung mga boss nila dito. Hamu po is one of my batchmates na talagang nag-excel in the local scene. Kilala sila sa mga quirky. Meron sila mga pang-casual but fun. Ito rin, I feel like ito yung one of their iconic pieces. Yung construction talaga, hindi mo talaga siya basta-basta magagawa. Kaya I really love wearing local brand. Ito ng tela. Pineapple. Pineapple. Apple pen. Mali ka. Tsaka cotton yung tela. Parang polo shirt. Period. Hindi structured yung sleeves. Also nice. Ito towel po. Blanket. May mga rug also. Ay, hindi siya rug. Floor pillow. Ang ganda. Oo, pag nilalang. Parang sanggol naman ako dito. Thank you po. Buti po sila namimigay. Si Nicolo, one of my friends na parating here sa Katutubo. Nice yung mga pieces niya actually. Para siyang menswear with a playful twist. Ito naman ng mga shift dress nila. So nice oh. Tapos naka-ballet flats ka lang. Ang brand po ay M&M. Masarap na, mami. Hindi wala si mami on. Wait, ang linis. And alam nyo ba, may nakita akong issues na parang bakit daw ang mamahal ng mga local brand. Pero in all fairness kasi, yung mga designers kasi natin, nag-aral rin yan. 4 years din sila nag-aral. Yung iba nga, nag-aral pa sa ibang bansa. Yung education na pinag-investan nila, hindi rin naman yun basta-basta. The craftsmanship na nakita nyo po sa mga clothes nila, hindi rin po siya madaling gawin. Really takes time to make one piece. Dahil sa sobra niya pong hirap gawin, limited pieces lang rin po ang kaya nilang i-produce. Kung meron po tayong capabilities of supporting mga talent, especially mga young talents, it can really mean a lot to them. Especially na ako po mismo nag-aral ng fashion. Grabe po talaga ang hirap gumawa ng mga damit. Supporting a local designer can promote a culture. At hindi lang sila ha, buong Philippine culture when it comes to fashion. It will trickle down po and maraming magbe-benefit in just supporting local brands. Marami ko sinabi. Guys, that's my It Girl lifestyle, you know what I'm saying? Sana po ay nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And sana po ay mas ma-empower natin ang isa't isa. Hindi naman ganito parati yung normal day ko. Sadya nagkakataon na nagsabay-sabay. Naging eventful lang yung araw na to. So gusto ko lang na i-share sa inyo yung mga interest ko in life. With this kind of experiences na hindi naman normal on a daily life. From the stress sa umpisa, ng aniling, ganyan, up to now, meeting different people. Naiwasan natin ang sakit ng tiyan due to stress with the help of Buscopan. Pag may hinihigpit yan, sagot without a doubt ay Buscopan. Kung meron ba kayong mga suggestion ng mga pwede ko pa pong gawin, opo, mag-comment po kayo dyan. And don't forget, I'm this girl, Mimiga. Gang, gang. See you guys. Buscopan. Muscle ko sa tiyan, target ka ng Buscopan. Goodbye sa hinihigpit dyan, wala yan love na tiyan. Sagot ay Buscopan. If symptoms persist, consult your doctor.